Hello mga ka-sunset moments and welcome back. Sa ngayon po ngayon lang medyo umaraw after several days na talagang ulan ng ulan mula nung naglandfall yung bagyo dito sa Japan, southern Japan. Pero ulan ng ulan, malakas ang hangin. But only now na we have a good sunshine na sumikat ng araw, kaya I tried to walk and walk, medyo rin, exercise kasi ilang araw din tayong hindi ikot-ikot man lang. So a part of it, exercise na rin ulit, and ito para medyo may kunti tayong sharing. Alam nyo yung vlog ko na ito, hindi naman talaga ito for for a kind of content, tawag nila doon? Content maker ba yon? Or monetization? Iba po yung purpose natin dito, kundi lang, a kind of sharing for parang diary for na rin, mapanood man ng mga anak ko, ng mga apo ko, o mga kaibigan ko, a kind of diary. But sa mga experiences ko rin, sa mga education ko, I just would like to share it kung ano yung mga alam ko at to correlate it sa mga experiences ko. So, ngayong araw na to, galing kami sa fellowship, mga Filipino international couples. Once a month lang naman ito. Kaya we have also a kind of sharing sa mga experiences namin dito, Japanese and international couple to couples, ano yung mga nagiging attitude ng mga anak namin, mga mistiso-mistisang Hapon. So, iba-ibang kultura natin, mga Pilipino, kultura ng Hapon, kultura ng mga yung kultura ng Pilipina, at saka kultura dito, and then yung sa education din, sa student life nila, at saka yung sa ating Christian life or spiritual life, paano natin pag-uugnayin yung dalawang ito. Dito sa Japan, medyo mababa yung spiritual concern nila, I would say concern kasi there's no really a Christian church in here, kundi yung mga Shinto, Buddhist, ganun. And they are not really fond of going to church. Kaya mostly, sa gakko or sa school sila, na-expose talaga. Kaya rearing them, bringing them for their development, social development, medyo kakaiba sa mga international parents. Seemingly parang pushy na rin ang mga mothers kasi gusto nilang maging maganda rin ang takbo ng buhay ng mga binata at dalaga nila, tulad ko. So, sharing in a sense na magkaroon ng correlation ba, and knowing from it, learning from it, through our sharings, makita-kita natin ang So kanina naman, meron parang isang guidance counselor na talagang sinabi niya na yung mga spiritual or internal aspects, hindi daw natin kailangan ipilit-pilit yun. Kasi mga millennials sila and hindi talaga siya grown up as Christian. Mostly sa school sila, sa mga friends nila, yun ang social exposure nila and development. Kaya ito naman, kahit na internal yan, mga moral, ethical na yan, huwag mong ipilit sa bata. Or else, lalong lalayo yung bata sa inyo. Yung anak mo, medyo lalayo sila sa'yo. Kaya, take a time na kumbaga ma-realize din nila kung ano talaga yung ibig sabihin ng mga internal matters. So,
darating din yung panahon na sila yung kakatok sa'yo. Halimbawa, magkaroon na sila ng problema, nagkaroon ba sila ng parang alitan dun sa either teacher ba niya, or isang kaibigan niya, or whoever, kahit na yung mama niya, or papa ba niya. So, kung may mga hindi pagkakasundo, for sure, lalapit yung anak mo sa'yo or sa mama niya. So, there is the time na he or she wants to listen to the parent. Darating at darating yan. Kaya, if you want also to really open up and bring something, teaching them on what to do, then that's the time. They will listen on you. They will really listen. Kaya you have to also have the patience and make a good preparations on what to share, what to teach to your children, or your son or daughter. So, yun ang isang naging sharing namin. Now, isa naman ang na-share ko doon is yung tungkol naman sa anak ko na talagang nagsama, bago lang sila talagang physically nagsama-sama na talaga sila, kasi yung isa nga andun sa kabilang prefecture, yung anak ko andito, so bisibisita lang sila noon, pero this month talagang they were all together. And may time na yung anak ko rin mismong lalaki ang pumupunta sa akin, nagtatanong-tanong, what to do? Papa, what's next? Sabi ko, well, you are here. Maybe if you want to look for your own apartment, bahay nyo, kung may pera ka, then house and lot. Kung kaya mo mag-housing loan, then it is. Kung may mga savings ka, think it. Talk with your wife kung anong gagawin nyo. Mag-rent ba kayo ng apartment or sa government housing? Kung tama na ba yung pera nyo para sa house and lot, or baka pwede nyong ibang loan, housing loan. So, I just tried to give guidance. Pero ang sabi ko, try to take a look. Siguro mag-survey kayo kung nasaan yung murang apartment, depende sa mga parang requirements nyo, na malapit ba sa company mo, na malapit ba sa mga train station, sa bus stop, sa mga schools, sa hospital. Take a look on that para kung makita nyo merong ganong bahay, then tingnan nyo kung maganda ba. Okay lang ba sa inyo yung fee, yung rental. Ang isa lang ang huwag niyong kalimutan, yung may garahe kasi you have a car. So, ganon. They spend almost a week na nag-ikot-ikot. Pero meron man silang nakita, hindi pa rin sila nakadecide kung saan yun doon. As ang isang medyo mura, medyo malayo-layo na rin. So, merong malapit, pero medyo mataas din. And then, meron din yung medyo, halos ganun din, pero walang garahe. Meron ding isang mura, kaya lang 4th floor. Ang sabi ko, tapos walang elevator Sabi ko, wag yan ako. Pag sakasakaling buntis ang asawa mo, tapos akyat baba, wala, delikado. Kaya they did not go to that. They listen. Kaya hanggang ngayon, andun pa rin sila. Looking for a nest, kung saan sila titira talaga. Yun ang isang sharing ko doon. Si Mrs. naman, ang sharing niya is tungkol sa bunso namin. Kung paano daw talaga hulihin yung mga pagiging malambot ni bunso sa kanya, sa parents, kung kailan ba talaga yung
kailan ba talaga yung sasapit yung panahon na lalambot na salimuhan ng si Bunso sa mama niya. Sa akin okay rin lang naman, kaya lang yung Japanese ng problema namin, no, language barrier. Pero nakita ko rin kasi at saka ni Mrs. na nung andun yung sister-in-law niya, medyo sila, magandang relationship, chika-chika sila, maritis-maritis din sila. Kaya siguro nakita rin ni Mrs. yun, and lumambot siguro rin yung puso ng anak ko, and she tried to open up na rin, nakikipag-usap-usap na rin kay mama niya, sa akin, nag-greet ako sa kanya, kaway-kaway rin lang naman siya mula noon sa akin, no? Yun nga lang na I cannot speak Japanese, kaya yung another word na hindi ko talaga sa Japanese sentence, pero nagkakaintindihan pa rin kami, no? So that's it. I think maganda na rin yun. Yung iba naman, sharing nila, maliliit pa yung anak nila, sharing nila na last summer nga daw, pumunta sila sa parang summer camp, and then nung meron kasing parang silver week nung last week, na sa week na yun, 2 araw lang ata yung pasok, kaya pumunta daw sila sa isang medyo mataas-taas na hill, naglakwa-lakwat sa rin sila doon, and naging family bonding nila yon. Maganda rin naman, no? So they give time, parang family day, bonding ng mga anak at saka parents, ayun. Pero most of what we learn from it is yung patience mo to really wait kung kailan talaga lalambot ang puso ng anak mo, at ikaw naman yung puso mong mapagpasensya para magkaintindihan at maging magandang relation nyo sa isa't isa. So, yun ang isang magandang nangyari kanina sa fellowship namin. And thank you rin sa awa ng Diyos, kalikasan ngayon, we have a good, siguro uulan mamayang gabi. Pero natuyo na yung mga sinampay ko, maganda naman. Kaya after this, mag-ikot-ikot rin lang ako dito. Siguro mga 2 ikot. Sige po, magandang linggo sa inyong lahat. Si Sir Kutaylo po, si Kuya, si Tatay, si Lolo sa ating Sunset Moments. See you next time.